dito sa may Pilipinas, ma'am? Cavite. Cavite. Tapos edad po ninyo ngayon nasa 47 years old. Aha. Mm, So yeah. tubong Cavite po kayo. Ilang taon na po kayo dyan sa Canada? Sa Alberta? Going 6 years na ako, DJ. Tagal na rin, no? Now, Mm. hiwalay po kayo dito sa asawa mo nung una? Oo, 2014 pa, almost 10 years na. Tapos wala na ako nabalitaan hanggang ngayon. So, di ko alam kung sa makabilang bahay na ba o sa makabilang buhay na. O, ewan. Yung mga anak po ninyo sa kanya? Ay, wala po akong anak. Wala po kayong anak sa Pinoy na yon. Pero kasal po kayo? Wala po kasi. Kasal kami, pero siya yung may problema. So, walang itlog? Oh, hindi makalaro yung similya. Okay. Pero ilang taon na po ba? Same age lang. Sige. Bali, 13 years din kami nagsama nun. Okay. So, ano po pinagkakabalahan ninyo dito sa Pilipinas nung dito pa po kayo magkasama? Hindi. Para kami nasa Kuwait noon. We're working in Kuwait since 2000. Tapos umuwi siya ng 2010. Ako naiwan doon ng 2014. Okay. Doon siya unang nagkaroon ng kabetching. So, Okay, siguro, wala kayong time gumawa kaya hindi ka nagkaroon ng anak? hindi, DJ. Ano talaga siya? Kulang yung sperm count niya. Yun. Oo, nagpa-new. Okay, sige. Ngayon po, nung nag-abroad na siya, naghanap siya ng iba. Bumalik siya sa abroad. Hindi. Una siya sa abroad pa lang, sa Kuwait pa lang, nagkaroon na siya ng first na babae. So, nauna siyang umuwi sa akin ng 2010. Sumunod ako ng 2014. Pag uwi ko, may second na kabit. Pero yung una, Tapos, yung nagsasama po kayo sa Kuwait that time, paano niya nagawang magkaroon pa ng isang... Hindi ako yung palingkera, DJ, Hindi ako nangaaway ng mga babae. Hindi ako. Hindi ako bumababa ng level. Ano po yun? Yung na katrabaho po ba niya? Bali staff niya yon. Para kami nag-handle ng stores noon. So, taging staff niya yon. Okay. So, paano po ninyo nalaman? Nahuli? Nabasa ko yung love letter. Ganun. Yung sulat-sulat pa, ganyan. Sa napkin. Sa tissue lang. Sa tissue napkin. Ano yung nakalagay sa tissue napkin? Na magsasama na daw sila sa Pilipinas pag uwi. Yun. Okay. Magkasama sila sa trabaho. Siyempre, dapat. Hindi sila nag-uusap para siguro hindi halata. No? Ganun na nga. Tapos nung umuwi siya ng 2010, nagbakasyon yung babae. Pinirahan lang din siya ng babae. Inutangan siya ng 100K. Oo, dito sa Pilipinas. Ikaw kasi nasa Kuwait ka pa the time. Oo, yeah. Oo. So nung umuwi ako ng 2012, naghiwalay na sila, may bago na naman siyang kabet. Na-death threat pa ako. Ikaw pa yung na-death threat? Oo. Oo, sinandan pa ako ng death threat ng babae. Pero kasal po kayo dito sa Pinas o doon sa Kuwait? Sa Pinas po. Sa Pinas? Okay. 2004. Tagal din ha. Yun na nga po. Ano po yun nung nagkaroon siya ng pangalawang karelasyon, girlfriend? Pamilya, ano na yun? Dalaga din? Hindi, may mga anak yun. May mga anak yun. So, naghiwalay sila, parang sinira-siraan pa ako ng babae na presyo, papatumba daw ako doon. Ganun kasasalita sa amin sa Cavite. Papatumba raw ako. So, binawater ko sila. Oo. Siyempre, kasi palakad siya ng abroad yung babae. So, hindi nakalis yung babae. Tapos noon, bumalik ako ng Kuwait ng 2012. 2014, nag-for good na ako para maayos yung relasyon namin. May pangatlo pang kabit. Ako na yung sumuko. Hindi ko na kinaya. Pero yung ano na yun, yung nagda-threat sa'yo, di na rin nakabalik sa abroad kasi siyempre may naka-blatter na. Hindi ko tinanggal yung blatter niya. Oo. Hindi naman ako nangaaway nung sabi mo makikipagbasagan ako ng mukha. Hindi Hindi ko level yun. Hindi ko binababa yung level. So yun na nga po. Ikaw pa rin, siyempre mas matimbang ka pa rin. Ikaw yung legal na asawa ni mister mo. Okay naman kayo pero malabo. Hanggang bumalik ka ng abroad. Tapos, nung umuwi ka, may kinakasama na naman.
May anak din yun. While na nasa abroad po kayo, hindi po ninyo alam na mayroon na pong pangatlo siyang kinakasama? Wala po kayong balita? Yung pag-uwi ko, nabuksan ko yung Viber nila, Viber uso nun. Oo. Nakita ko yung mga chat nila, tapos may mga photos pa ng mga pornography photos sa something na ganun. Oo. Ay, ganun. Yung wala silang saplot, ganyan. Oo, ganon. Ay, DJ. abaw. Mga papakitaan ng mga parts na gano'n. Kala mo, ang lalaki naman. Jutay din naman. Aw. Ay, jutay lang. Oo, jutay lang. Okay. Tamad pa. DJ, Ay, tamad pa yung asawa mo. Oo. Maliit na Last nga. Bata. Tamad pa gumawa. Ano? Ikaw pa yung Oo, nagtatrabaho? lagi na. Ay, oo, DJ. Sus. Tamad na nga. Ikaw pa yung nag-uubra, no? Ewan ko. Hanggang ngayon, wala naman akong balita sa kanya. So, bahala. Pero divorce na kami dito sa Canada. Pinail ko na siya ng divorce. Oo. Pero paano niya mapirmahan yun, ma'am? Nung dyan, pinal mo Nag-send lang yung attorney dun sa bahay namin sa Imus. Oo. Whether pirmahan niya yun o hindi, i-declare dito yung divorce na ako. Pero sa Pinas, kasal pa rin kami. Okay. Dyan lang sa So, Canada. kung magkaka-boyfriend ako uli at gusto ko magpakasal, parang lalabas kami ng Pilipinas, doon kami magpapakasal. Yun ang magiging legal sa Canada. Okay. Ganon. Kunyari, may boyfriend ka, magpapakasal po kayo dyan sa Canada, legal na yan. Dadalhin mo siya dyan. Legal na po. Kahit sa Hong Kong, sa Singapore, basta outside the country, Philippines. yun ang kukuhanin ng Canada. Okay. Kasi divorce na ako. Oo. Pero yun na nga po, na sabi mo ano ka na, may boyfriend ka na. Sino Oo, po? ginaghost na rin ako. Kasi napansin ko mga almost a month na, isang buwan mo lagi sina-shoutout itong boyfriend mo, sabi mo meron. Akala ko ba naman kanina, nag-comment po kayo, sabi mo kung ready na ba ako. Sabi ko baka magpakasal sila, invite ako. Yun po pala, mag-share ka ng love lines. Pero sabi Hindi mo, naman, mga 3 days na kami hindi nag-uusap, so parang feeling ko ginaghost ako. So, ako naman, ayaw mo, hindi ako namimilit. Hindi ako yung naghahabol sa lalaki. kasi malayo naman siya. Pinamigay ko, Taga saan po ba ito? pinamigay ko nga lang yung asawa ko doon sa kabit eh. Yung pa kaya boyfriend. First time niyo po ba ito nagkaroon ng boyfriend online? Hindi po, meron akong naging LDR na 6 years, DJ. Yun ang malupit. 6 years. Ayun, 6 years. So, nagbakasyon ako ng 2022. Di, syempre, gala-gala, lola mo, gastos mo na lahat. Kasi, 2 years ba naman kami hindi nagkita? Aba, ayun, pagbalik ko rito ng February, yung babae ang nag-message sa akin, buntis na raw siya. Diyos ko. Saan ka ba magkakin? Teka lang po. Divorce ka na. Ngayon, nagkaroon po kayo ng boyfriend. While nasa Canada po kayo, yung lalaki na ito, nasa Pinas. Itong LDR. Hindi, nasa Dubai po ako that time. Okay. Kuwait, Dubai, Canada na po yung puntahan ko. So, tapos, ayun na, LDR kayo. Tapos nung nagbakasyon na kayo, nagkita, siyempre may nangyari. syempre naman, DJ. Oo. Mabuti hindi ka nagkaroon ng anak. Lasinggero yun eh. Ay. Lumalabas, Jean. Yun po ba yun? Pag lasinggero, Jean yung lumalabas? Oo. Bakit may kilala po ako, palahubog, palainom. Pero yung anak niya, 17. Yun naman asawa na malaktawan lang. Okay na yun. Ay. Okay. So, nung nagkita po kayo, siyempre, in-enjoy po ninyo yung time na magkasama kayo kasi 2 years kayo. DJ, nagbagyo kami, Palawan. Wow. Talagang gala lahat. Pero pagkakilala mo naman sa kanya, bukod sa lasinggero, mabait naman, hindi naman chicks boy. Hindi, babayero po talaga. Ay. So, alam naman po pala ninyo yung background. Ano po bang trabaho nun? Yeah. Company driver. Driver. Pero alam po ninyo. Taga-kasiguran Aurora yun. May bahay kami doon. Nagpatayo ako ng bahay doon. Wow. May bangka kami. May pagkabaklaho rin ako. Grabe ha. Bali, plano po ninyo sana na magsama na talaga. That time. Oo, kasi yung bahay namin doon sa Aurora is nakapangalan talaga sa amin yun. So,
So, hindi naman kayo kasal pero siyempre, yung nakalagay sa papel, yun nga, kayo yung may-ari ang dalawa. So, Ganun. tapos, ano po yun, nung bumalik po kayo sa abroad, chinat ka ng babae? Oo, yung babae mismo yung sabi niya, 1 year na raw sila. Eh sabi ko doon sa babae, kung di ka ba naman kakubaliw, di sana sinabi mo sa akin bago ako umuwi. Oh. At least hindi ko na ginastosan ng pera yun, di ba? Parang Buntis. Oo, buntis. Ang masama ba ng DJ, kinukuha pa ako nila. Ay, wala namang masama para sa bata. Yun nga lang, kapal naman ang mukha ng babaeng yun, no? So, Oo. yung lalaki ang kumukuha sa akin ninang, pero yung Babae. hindi. Ah. Sabi ko, magkakaroon lang ng issue, so wag na lang. Malamang. Friend naman kami ngayon, no, nung ex ko. Friend kami. Siyempre, no? At least na tikman mo. Ayun na nga, no? Ay, magaling naman yun, DJ. Yun. Magaling naman pala, yung nga lang gin ang lumalabas. Oo. Wala po talaga kayong anak ngayon, ma'am. Wala. Pero marami naman ako pinag-aaral, yung mga pamangkin. Siyempre, oo. Nakadalawang papatapos na ako ng pamangkin, tapos meron pa akong stepsister na nasa grade 12 ata. Very good. Yun, ganun na lang. So, ngayon, wala po kayo talagang, itong nag-ghost na naman itong bago mong boyfriend na sina-shoutout mo sa comment. Taga saan po Hindi kayo? naman siya nag-ghost. Ayan, ngayon nagpaparamdam ngayon. Ngayon lang siya nag-message. Ngayon lang, bago lang. Nanonood. Ngayon na, habang nagkausap tayo, hindi. Hindi siya nanonood. Hindi po niya alam na dito ka ngayon. Hindi. Hindi. Saan mo po ba ito nakilala? Sa comment? Oo, sa comment lang. Nakita lang daw niya ako doon. Tapos parang nag-comment siya. Nag-hi naman ako pabalik. Ayun, doon nagsimula. Nag-PM siya sa'yo na nag-message siya. Pero hindi kanya in-add sa Facebook, Messenger lang. Hindi, mag-add na kami as in relationship na kami pareho sa FB. So alam na nung mga taga sa kanila. Sa kanila. So binata talaga siya. Binata talaga. Ilang taon po itong boyfriend niyo? 47 din. So wala siyang kinakasama dati, ganun. Wala. Ano pong Wala tang balak mag-asawa yun. Ay, ganun. Ano pong pinagkakabalahan niya at bakit minsan hindi siya nagsasat sa'yo? Hindi naman. Yung communication barrier namin, kasi hindi ako marunong magbisaya eh. Yun Parang lang. Tagalog ako eh. Siya naman, nahihirapan siya mag-Tagalog. Pero pinipilit pa rin naman namin kaso ang problema lang kasi sa akin is overthinker ako, yung mahirap akong anuhin. Yun lang. Oo. Advance yung mag-isip. Hindi. Tsaka siguro sa inyo nung na-operahan ako sa aneurysm. Kasi naputukan ako ng ugat sa ulo eh. Dito sa Canada. Bakit po? Sa dugo? Na high blood ka the time? Masa pumutok yung ugat, buti nabuhay pa. Oo nga, no. Pero pag dito sa Pinas, wala na talaga yun, ma'am. Wala na. Kahit naman ako, pipiliin ko na lang na, ba't niyo papagamot? Oo. Gagastos kayo ng malaki. Pero, Dito libre lahat. yan na nga, no. Dito sa Pilipinas kasi, magagamot, pero kung may pera ka. Pero kung wala, matuluyan ka na lang talaga kahit minor lang na sakit. Pag wala kang... That was 2019 DJ. 2021, na-assault naman ako dito, nasaksak naman ako dito. So, boy pa rin hanggang ngayon. Nasaksak? Bakit po kayo nasaksak? Ano po? Hinulda po kayo? Napagtripan ako, habang ako nag-work sa 7-Eleven, kasi working graveyard ako, mag-isa lang ako doon. Pinasok lang ako nung teenager yun eh. So, wala siyang balak magnakaw or something. Trip lang niya kasi may sira. May saltik ba? Ay, ganun. Ano po, hindi po kayo nakapag self-defense, di ba? Alam po kayo dapat una po ninyong gagawin kung may ganyang mga hazardous na mga Meron tao. po na ano naman yung hit button yung alarm para sa pulis. Kaso, hindi siya ganun kabilis eh. Ang ano lang doon is may dumating yung regular customer ko, kaya ako na-save. Kaya tumigil yung lalaki. Kasi 40 stab wounds ako doon eh. So, hindi siya biro. Sa likod? Dito, yan, sa mga brasos, dito, sa muka, tiyan, likod. Hindi lata. Marami po yan, DJ. Oo nga. Sa mukha ko dito, yung pa-cross. Marami po yan, DJ. Lahat. So,
every time na nakikita ko yung mga scars ko, syempre, hindi ko makakalimutan yun, diba? Hindi naman halata yung scars, hindi naman kita eh. Hindi naman halata, no? Pag ano, galing sa Canada, no? Pero alam mo, baka may lahi kang pusa. Ma'am, ilang beses ka na dapat namatay? Meron. May pito pa, DJ, pito pa. Gusto mo maharap? Pitong, kasi dalawang beses ka na nabanhaw, na nabuhay. Oo. Dahil baka malakas pa rin kay God, kaya ganun. Oo, hindi pa tapos yung mission mo sa lupa. Eh, di sana hindi ka Baka- nanonood dito kung natuluyan ka. Malamang. Hindi Ayun kita makikita. Yun na nga, no? Pero napakabait pa rin ni Lord talaga. Akalain mo yun, ha? Sa ngayon po, ano po yung status? Yung visa mo dyan? Anong klaseng visa po yan dyan? Ay, ano na po, ako, Canadian citizen na ako, DJ. Canadian na. Maswerte yung mapapangasawa nito. Kasi kahit kasal po kayo dito sa Pilipinas, pwede po kayong pakasalan ni girl dun sa Canada. No? Yun nga lang, may boyfriend to eh. Nagpaparamdam daw ngayon. Maswerte naman po itong boyfriend. Anong plano mo dito, ma'am? Kay Mr. Bisaya? Hindi, magmi-meet pa kasi kami ng next year, uwi ako ng March eh. Oo. Balak nga namin puntahan sana, kung okay lang. Oo, no problem. So, first time namin mag-meet in person. Yun, ayun. Ayun muna, mag-meet muna kayo. Kung anong okay naman, ayun, no? Hindi pa ako kayo nagkita personal. Iba pa rin ko kasi pag sa personal. Ano pong province si sir? Dumaguete. Dumaguete. Oo. Okay. Okay naman siya kasi sobrang tahimik niya yung nagkakaroon kami ng issue sa gano'n. Sobrang tahimik niya. Hindi. Ganun po talaga pag sa cellphone. Sa personal mo, dun mo mga malalaman. Painumin mo, tapos asarin. Tingnan natin lalabas ugali niyan. Doon mo malalaman pag lasing na yung tao at saka galit. Doon mo malalaman kung anong klaseng ugali siya. Galitin mo lang, ma'am, asarin mo. Yung sagad na sagad, asarin mo ng asarin. Malalaman mo ugali niyan. Diyos mo, baka nagpatsyag takaw ka ron. Ganun ang mangyari sa akin doon. Yun lang. Ay, sama, ipito pa naman buhay mo. Paano yung magawa yun? Pito pa naman pa Baka buhay. hindi ako masave doon. Yun lang. Hindi libre ang medical doon, DJ. Yun lang, Kasi, yun na nga eh. Baka pag saksak niya sa'yo, edi -1 na yun. 6 na lang. Edi kung 6 na saksak pa, wala na. Kung saka na... Hindi, huwag tayo mag-isip ng masama. Baka nanonood po ngayon si boyfriend mo. Ilang buwan na po kayo, ma'am? 1 buwan na. 1 buwan na. Okay. Sweet naman siya. Naalala nga niyo yung anniversary namin. Oo, natural lang. Kasi talagang Special na araw yun eh. talagang topakin lang siguro talaga ako. Oo. Lakas ang topak. Epekto na rin siguro ng mga gamot-gamot yan, ma'am eh. Sa lahat, hindi DJ kasi lahat ng pampakalma, pati mga steroid nasa katawan ko na lahat eh. Kasi yung pain, para mawala yung pain. Oo. Kalain mo, ilang ones So, lahat yun? 40? Yung saksak mo? 40. Grabe no. Mabuti ho, hindi na ho kayo na pag naalala po ninyo yung nangyari sa inyo, hindi po kayo parang... Ay, hindi na kasi nag-undergo ako ng ng psychiatrist dito for 3 months. Okay. Pinagagaling talaga nila para malimutan mo yung parang... So, umiinom na ako ng pampakalma, yung pantanggal na anxiety, depression. So, pag yung mood ko nagsiswing bigla eh. Okay ako ngayon, mamaya hindi. Kasi gagawa ng mga gamot. Hanggang nawala na rin. Okay na, nakukontrol mo na siya. Maalala, pero hindi na gano'n na kinakabahan ka, o something ganyan, nawala ka sa sarili mo, di ba? Kasi lalo pag gabi, hindi ako nalabas ng gabi ngayon. Oo, mahirap na rin. Kasi nga, pag gabi talaga, iba sa araw eh. 50-50 yan eh. 50-50 pag gabi na. Diyan ay maligno, yung mga masasama. Pero sa Canada, 'di ba, napaka-safe naman na lugar, bansa, 'di ba? Lalo po't nasa Alberta kayo. Kung safe kung sa safe kasi marami pa ring homeless dito na. Pakalat-kalat lang. Medyo ingat-ingatan lang. Oo. Marami. At saka yung mga vlogs na mga kapwa nating Pinoy diyan, 'di ba, mahal na rin yung cost of living, yung tulad niyan, yung mga bahay. Nagre-renta sila, napakamahal na ng renta ngayon, no? Kaya yung iba, na rin sila na parang yung sahod nila although na malaki pero parang kulang pa rin sa mga
upa-upa nila, gano'n, no? Kulang. Mm, So yung mga Pilipino na kami, nagdo-double job talaga kami. mm. Talaga, kasi lalo pag mga binabayaran ka mga sasakyan, ganun, Sasakyan, renta, oo. hindi kaya ng isa. So kung hangga't kaya mo mag-double job at triple job, pwede yun. Oo. Pero tag ilang oras po sa isang trabaho niyo po ngayon, ilang oras? Ako 10 hours, tapos 2 days off ako. A month 'yun. Kasi naka-salary naman ako kasi ako yung naghahawak ng tindahan. So maganda yung ano ko. Ah, okay. Okay naman. Yun nga lang yung tax ang pinakamalaki diyan, ano? Pero nagkikita naman kayo ng tax pag yung February na. Ah, Mari-refund mo naman lahat. Oh, yeah. Lahat po ba? Lahat? Hindi. Pag nag-extra ka ng magpapa-add ka ng tax dito, Mm. so it's either made-debit ka, mau-owing ka, o makaka-refund ka. Mm. So nakaka-refund naman ako kasi nagpadagdag talaga ako ng tax. Oo. Para iwas magbayad lang. Oo. Ganun. Pero tulad po niya, nag-double job ka o triple job ka, yung i-declare mo lang po, nabayaran ng tax is isang trabaho mo lang. Yung dalawa, hindi mo i-declare. Okay lang po yun? Hindi pwede yun, DJ, kasi lahat ng trabaho dito is kukuha nila yung SIN number mo. Okay. Ganun. Ano na lang, kung may under the table talaga, yun Oo. talagang walang tax yun. Oo, under the table. Okay. So, legal lahat dito, hindi pwede yung ano. Mm-mm. So, ganun po talaga. At least, no? Okay. Nakakatulong ka sa mga pinapaaral mo. At Ganun na lang. matutulungan mo sila pupunta dyan. Yung mga kamag-anak mo. I-grab mo na rin yung oportunidad. Pwede, Siyempre. pero ano siya, yung magiging visit-visa sila. Oo. Pero yung iba naka-visit Tapos kinakailangan yung Mm-mm. yung bracket ng salary mo is marireach mo yung kailangan ng government. Oo. Para Ganun, bago ka makakuha. makakuha. Oo. Kasi ma-under siya lahat sa visa mo sa pangalan ko Gastos So mo. parang kinakailangan, kaya kong buhayin yung mga bisita ko, ganun. Tama. Oo. Mapaglaanan mo yan. O at least kung may isa ka matulungan, tuloy-tuloy na rin po yan. Di ba? Makakuha ko ng pamangkin, di sila na kumuha sa magulang nila. Tama. Oo. Diba? Kasi iba pa rin ho kasi yung buhay dyan kaysa dito sa Pilipinas. Kasi habang tumatagal, yung inflation rate tumataas. Lahat talaga, no? Yung sahod lang ang hindi tumataas. Tumataas man, pero hindi pa rin, Tsaka, maganda dito, DJ, pag pamilya, yung mga bata, isagot talaga siya ng government. government, hanggang pag 18 nila. Oo, pati yung pag-aaral nila hanggang 18. May mga child taxes sila dito. Oo. At saka, Yun ang maganda. yung mga health benefits, no, di ba? Kaysa dito sa Pilipinas. Yun na nga po sabi natin kanina, kung dito ka nasaksak sa Pilipinas, dido ka na. Malamang. Malamang dedo na rin yung sumaksak sa akin. Oo. Dito, DJ, naku, wala. Napakasot ng batas dito. Hindi katulad sa atin. Kalain mo yun 7-Eleven po yan dyan, pero walang guard the time sa inyo. Wala. Dati yung 7-Eleven dito sa Pilipinas, walang mga gwardya paggabi. Pero ngayon, halos karamihan meron na. Gwardya. Dati wala mga guard yan, parang may tao lang sila sa likod, no? Pero ngayon may guard na sa harapan talaga. Oo. Kasi uso na din ang nakawan kahit naman Oo, saan. kahit saan, no? Kahit saan. Oo. So, kailan po plan ninyo for good, magbakasyon ng Pilipinas para magkita na kayo ng boyfriend mo? March 17, may ticket na ako dito. Aragoy, planado wag lang sana bumulyaso. Sana nga. Ilang buwan? September, October, November, December, January, February, March. May kalahating taon pa. Mabilis na yun, mabilis dito. Oo, kaya nga napakabilis lang ng panahon. Mabilis. Sige, may gusto po kayong batiin, i-mention ngayon pong hapon, mga kachismisan. Bob. Chismisan mo dyan sa comment. Shout out kala Ate Maribik Ganda, kay Cassie Ken, kay Rizal, kay Lovely England. Ano nangyari kay Maribik? Unood. Ano nangyari kay Miss Maribik? Na-sprain siya. Bakit po? Naipit sa pinto. Yung kamay? Paa. Lo, sa pinto? Hmm. Lasing siguro, akala niya. Alam mo naman yung paglinggo. Paglinggo kasi yun, tumutungga yun, no? Baka siguro, hindi niya alam. Antayin mo, sasalang din yun. Baka naipasok niya, naiwan niya yung paa niya, tapos nirado yung pinto. Ay, O baka naman automatic door, hindi siya na-sensor. Hindi palyado yung pumalya yung sensor ngayon, sinirado ipit.
Nanonood yun, DJ. Lagot ka na naman doon. Sige. Yun lang po ba? Wala nang ano? Wala Ayun kang- lang po, DJ. Sige. Paper de Ocampo mula sa May Alberta, Salamat, DJ. Canada. Thank you so much, baboy. Thanks. Okay, sige. Imbis na babay, baboy tuloy. May, yun ang literal na na may anting-anting. Tumalab naman yung masaksak, pero kalain mo yun 40 na saksak sa katawan mo, sa kamay lahat. Pero buhay na buhay yung nakausap natin ngayon, si Miss Paper de Ocampo.